Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pampolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong si Senator Pampilo Lacson. Alam nyo naman ito, ha? Matapang sa matapang, pero dito mapapatunayan natin kung talagang matapang si Senator Pampilo Lacson. Tandaan ninyo, PM Mayor ito, dati itong PMP chief, ha? Matapang ito at sabi niya hindi ako tumanggap ng pidap o poke barrel nung panahon ni Panot, ha? Pati panahon yata ni Duterte, walang corruption ito si Pampilo Lacson, pero may bahid siya nung tiyay tumakas. Pero that was so yesterday. Ngayon, lahat po ng katiwalaan, no, gusto niya pong labanan. Fiscalizer siya eh. No, tuwang-tuwa nga ito nang sinabi ng Pangulo na yung tungkol sa corruption diyan sa flood control budget, no, na ang daming kumikickback. Okay? Ito na topic na natin ito sa ating LS pero dadagdagan pa natin. Pero simulan muna natin dito mga kababayan sa balita ng bilyonaryo. Isa sa bilyonaryo, isa sa politiko, all about Pampilo Lacson. Ha? Sabi ni Lacson sa bilyonaryo, DPWH executives is stealing projects from contractors. Biriin nyo yan? Yung mga nagtatrabaho sa loob ng DPWH, nagnanakaw ng mga proyekto sa kontraktor, paano nangyari yon? Hindi ba ito alam ng DPWH Secretary, si Bunoan? Hindi mo alam yan? O baka naman napapartihan ka for the boys, SOP, kaya takip mata na lang, no, see no evil, hear no evil. O di ba? O ngayon, maanmas kayo. Lalong-lalo na yung natagpuan na 142 billion na kinupit nila Escudero. Pinagparty-partihan mga kababayan. O, sabi naman ni Escudero, ba't siya magagalit sa atin? Sabi niya, 2% lang naman yan eh. Ninalang niya lang yung bilyon mga kababayan. O, naging bilyonaryo kayo, dapat kasama pala kayo sa mga top 10 billionaires na Pilipino sa ating bansa. Yung mga nilalabas na top 10, o, para wala na yung mga pangalan ng inchik dyan. Diba? O, at least may kasama na si Manny Villar na isang tunay na Pilipino na bilyonaryo, hindi tulad ng mga 50-50 na mga tsekwa. Ha? O ito po ang sabi ni Lacson, corrupt officials of DPWH or Department of Public Works Highways have been stealing contracts from winning bidders. Ay nako, baka naman ano na lang, nagkakaayusan na lang. O sige, akin na lang yung kontrata mo, itong bigay ko sa iyo, ha. Bigyan kita ng porsyento, okay? O, ayan po ang sabi ni Senator Lacson dahil kanya po itong iimbestigahan. Ha? Grabe itong DPWH, no? Pinagkakakitaan ng husto. Hindi lang yan DPWH, lahat yan. Lahat ng departamento ng gobyerno. Ha? May mga kupit yan, hindi lang pala ay nahuhuli. O karamihan din sa mga government employees. Ha? Yung mga career of civil servant. Isa rin kayo? Oo, malakas din kayong mangupit. Ha? Ito po ang sabi ni Lacson. He said that the district engineers from the DPWH were forcibly taking over projects from contractors who were already awarded with the government contracts. Ay, grabe itong mga district engineers na ito. Mga magnanakaw! He said the officials operate their own construction companies. Conflict of interest pa, allowing them to directly profit from the private contracts. Lacson also noted that contractors were just afraid to speak out for fear of being blacklisted from future infrastructure projects. Siyempre, ganun naman. Sige, hindi mo ako pagbigyan. Huwag mo akong pagbigyan. Kahit na ano pa, magbid-bid ka pa, hindi ka na namin papansinin. Wala kang makukuwang kontrata sa amin. Eh kasi bakit? Hindi mo kami pinagbigyan eh. Ganun po eh. Takutan. Dahil nga nasa pwesto sila ang may power. Ganun po kagago ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya kahit na anong gawing ni Pangulong Marcos, wala yan. Kunwari magda-die down lang yan.
Maya-maya pag nakalingat na yung pusa, ayan na yung mga daga, oo. Ayan na naman sila, ariba na naman sila, oo, hayahay sila, ay, gaganon yung mga yan, oo. Quote, we found out that after a contractor won the bidding, what the district engineer did was to implement the project using the license of the contractor who won the bidding. The problem is that the project is defective. Kaya tignan mo yan. Mandarambong talaga. Dapat sa mga ito, Pampelo Lacson, tawagin mo lahat yung district engineers na yan, yung mga USEC, o di ba sabi ni Erwin Tulfo, may isang USEC na super bilyonaryo. Baka nga siya ang top 1 na bilyonaryo sa bansang Pilipinas dahil sa dami ng mga matagal na pala yan dyan. Career civil servant na siya. Ilang dekada na siya dyan sa gobyerno. Ginawa niya pong milking cow, gatasan niya ang gobyerno. Tapos uutang na naman ang gobyernong Marcos ng 6 trillion mahigit na pesos para sa 2026. Uutang para nakawin. O di ba, Escudero? Di ba? HOR. Kala nyo, di rin namin alam ang katarantaduhan ninyo. Lacson said he would coordinate with Baguio City Mayor Magalong to identify the politicians involved in the alleged irregular contracts. Magalong have previously disclosed that he have obtained a list of lawmakers linked to the dubious flood control projects. We will coordinate with him, especially during the budget deliberation in the Senate. If he has records and evidence that, it's important for him to share with us to help in our investigation. Ay, correct. Kung matatandaan nyo, si Magalong matagal nang nagngangaw-ngaw yan. Ngayon, Representative Redon, tawagin mo na si Magalong para ma-unmask na natin. Magalong and Lacson. Aantayin namin yung inyong face reveal. I-face reveal at name reveal nyo na yung mga hinayupak na yan para po sila po ay batuhin ng mga kamatis at mga itlog, mga walang hiya. O better yet, itapon sa West Philippine Sea. Doon. Ipananggala nyo sa mga tsekwa. Now, eto pa. Since yan na rin lang naman na pag-uusapan sa DPWH at meron pong isang mogul o bilyonaryo, super bilyonaryo sa katauhan ni Mr. Ramon ang chairman ng San Miguel Corporation. Siya po ay nagsabi publicly, no, nung nandun sa ni Isko Moreno. Sabi niya, ako na lang ang tutulong sa pagkukumpuni ng mga baha sa Metro Manila, sa buong Metro Manila. Ako na rin ang magbabayad. Payagan lang ako ng gobyerno na walang batas akong anong tawag dito? Masasagasaan o malalabag. Kung papayag kayo, wala nang gagastusin ng gobyerno. Ibig sabihin, walang nanakawin. Di mas maganda nga naman yon. Walang nanakawin. Di ba? Kasi yung mga nasa gobyerno, nag-aantay lang yan ng salapi tapos gagawa ng bogus-bogus na proyekto para makakuha ng pera. Di ba HOR? Di ba Senate? Kayo ang may power of the purse eh. Ang tanong naman, bakit kasi pipirmahan ng Pangulo? Bakit mo nga naman pinirmahan yung 2025? Alam mo naman palang may mga bogus doon. Kasalanan mo din. Di ba? Eto na, sabi ni Lacson, since meron naman palang tutulong dyan sa DPWH or MMDA, dapat anong gawin sa dalawa na yan o sa departamento ng DPWH, Bawas sa utang at nanakawin. Tama! Kung si Ramon ang sasagot sa flood control project, pati pagtatayo ng mga eskwelahan, sabi niya, bibili ako ng lupa dyan, ililipat ko yung mga residente, lalong-lalo na yung mga nakaano sa Tulyahan River, na sabi niya isa sa mga nagkukos ng flood, ng baha, kasi sinarhan nyo ang Tulyahan River. Ang gagawin niya, ililipat niya daw yung mga nakatira dyan, pati eskwelahan, bibili siya ng lupa, at siya na ang bahalang magpatayo. Walang gagastusin ng gobyerno, basta payagan lang siya, at walang batas na malalabag. Ngayon, sabi ni Lacson, bawas utang at nanakawin. Kung ilang bilyon yon, ibawas nyo na yon, para naman mabigyan nyo ng tamang pagkakataon ng mga Pilipino na hindi dumagdag lalo sa kanilang pagkakautang. Yung ninakaw ninyo, ang magbabayad ibang tao. Ay, ang galing. Buti pa si Robin Hood,
Ha? Buti pa si Robin Hood, nagnakaw, tapos ang nakinabang yung mga tao. Ha? Pero kayo, iba kayo baliktad kayo kami ang nangutang, kayo ang nagnakaw, kayo ang nakinabang, di ba? Ano contribution ninyo? Paghihirap sa mamamayang Pilipino, mga animal, tubuan sana kayo ng kulugo sa mata. Ha? Ito po sabi ni Lacson sa Politico, bawas sa utang at nanakawin. Ping Lacson floats DPWH budget cut if billionaire help. Tama, bawasan. Ha? Senator Lacson has bold pitch to the country's wealthiest billionaire. Fund flood control projects and he'll personally move to slash billions from Department of Public Works and Highways. Correct. Dapat ang budget lang ng nimbunoan, operating cost na lang. Oo, wag na kayo magtayo ng tulay-tulay kasi wala namang kwenta Ha? 'Di ba? Wala Wala kayong natatapos. Puro kayo dagdag sahod, dagdag pondo sa proyekto. Ay, kulang ito. Parang yung nangyaring nagguhong tulay. Panay pala ang dagdag doon, dagdag ng pondo, hingi ng pondo, gagawan ng paraan para makapagnakaw. Parang kulang pa yung 10 milyon, 100 milyon na ninakaw Parang andali nilang gastusin yung milyon na pera kasi hindi nila pinaghirapan. Laway-laway lang sa kapagbabanta. O di ba? In a series of posts on X, Lacson floated his out-of-the-box idea after San Miguel Cooperative Chairman, President, and Chief Executive Ramon Ang offered to fix Metro Manila's flooding problem at zero cost to the government. Quote, imagine if the country's richest families will pool their CSR resources together and do what government spend hundreds of billions on its tax money every fiscal year, but seems to fail to deliver. It may be a little out of the box, but why not? Tama. Si Ramon Ang, Manny Villar. Baka may catch naman yan kay Manny Villar. At yung mga tsekwa dyan na mayayaman, yung nasa top 10 list. Pero dapat no string attached. Ha? Walang string attached. Ano mapapala ako pag tumulong ako? Walang ganon. Walang string attached. Diba? Bawasan nyo naman yung mga bilyon-bilyon yung pera dyan. Para hindi na mangungutang. Tapos nanakawin. Tapos ang magbabayad yung mga mamamayang Pilipino na hirap nang kumain ng 3 beses sa isang araw. Pero itong mga magnanakaw, magkukupit, mga kumakain, mga kabyar, mga mamahaling mga tona, may mga bugate, ilan ang kabit ninyo, mga leche. Lacson said such an arrangement will save public funds, reduce borrowing, and curb corruption in infra spending. Pag nag-onboard ang mga malalaking negosyante para tumulong, ako mismo mag-move para bawasan sa 2026 GAA ang katumbas na gagastusin ng private sector. Ergo, makakatipid at kabawasan yan sa uutangin natin at bawas din yun sa nanakawin ng mga kawatan. Correct. Tama po yan. Tama yan. Maganda po yan. Lacson, who served as Yolanda Rehabilitation Sir under the late former President Benigno Aquino, the third pointed to the private sector's proven track record in disaster recovery, crediting Enrique Razon's Bloomberry Research Corporation for rebuilding the Eastern Visayas Regional Medical Center in Tacloban after the super typhoon to housing projects by the SM Group. He also mentioned the fishing boats for Iloilo residents from the Ayalas, the Aboitiz Swift Power Restoration in Cebu, and livelihood aid from George Tess Metrobank as example of billionaire's efficiency in solving problems. Tama yan, pero dapat, Lacson, no string attached. Walang kapalit, walang utang na loob. O baka naman yung time na yon, baka may hiningi sa'yo. Dito, this time, sabihin natin, no string attached, tulong as tulong, di ba Ramon Ang? Yung iba dyan, sila Razon, bilyonaryo yan. Actually, si Razon nga ang pinaka number 1 ngayon na bilyonaryo The Razon family. Kasi bakit? Sa energy. Sila ang nakakuha yata dyan sa Malampaya at itong gagawing oil drilling dyan sa West Philippine Sea, kung ano i-drill dyan, gas or oil, sila rin yata ang number 1 dyan. Kaya silang top billionaire ngayon. Razon. Ano pa? Yung mga tsekwa dyan. Pero no string attached. Wala dapat na. Anong mapapala ka dyan? Anong ang sa amin? Bawasan nyo lang ng tagbi-bilyon o 2 billion. Okay na yun. Mababawi no naman yan .
O, di ba? Tapos, at least wala nang mananakaw na bilyon-bilyon ang mga may power of the purse. O, di ba? At yung mga nasa executive. Ang judiciary, dapat piso na lang ang sahod niyan. Ang pondo niya, piso lang. Oo, ang mga senado, wala dapat pondo. Sahod lang. O, di ba? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.